today's lakaran. Welcome to Belgium. Yes, mga kapatid. Isang silip, isang sulyap sa isa sa mga bansa dito sa Europa, ang Belgium. Alam niyo mga kapatid, honestly, nung una, hindi ko alam na may country palang pangalan ay Belgium. So, nung una kong narinig ito, I wonder kung ano yun itsura or ano ang meron sa kanila. And for today's video, very light na silip ang aking ipapakita sa inyo. So, as of now, yung nakikita nyo dyan mga kapatid ay yan sa ibabaw niya ay daanan siya ng mga tram connecting papunta sa mga iba't ibang parte ng Europa like the Netherlands, Paris, Germany, Luxembourg, Monaco, and other European countries. So, ayan ang haba-haba kasi mamaya ipapasilip ko sa inyo ang kanilang Antwerp Central Station. Ayan. Nakasakay po ako diyan sa bus at of course, yung bus na yan ay kailangan mo ng bus ticket na meron kang mabibili good for 10 times use, mga ganon. So, yung nakikita nyo pa rin dyan ay karugtong ng Central Station ng Antwerp. Ang Antwerp po mga kapatid ay isa sa mga cities or region ng Belgium. So, yan, ang ganda-ganda daw sa loob niyan. So, sisilipin natin mamaya gaano kabongkacious ang kanilang Central Station. So, tuloy-tuloy lang po tayo dyan kasi tinitignan ko kung saan bus stop ako bababa. Kasi mismong sa sentro ng Antwerp tayo bababa. Sa mismong city niya tayo bababa. Kasi today also imimit ko ang aking mga cousins all the way from Finland and sa Netherlands. So, ayan. Nakikita nyo naman ang ganda-ganda. Na-amaze talaga ako sa mga ano nito. Sa mga nakikita kong buildings. Yung kanilang mga designs ng kanilang mga buildings ay talagang masasabi mong, oh, wow, I'm in Europe. Wow, mga ganun ba yung tema? So, papasok ko kayo ng very light mga kapatid. Ayan. Papasok tayo sa mismong Central Station nila. And feeling ko nung una, akala ko nasa isang castle ako Yes, tingnan nyo po mga kapatid. Ayan, ganyan siya kabongga. Ganyan siya kaganda. Imagine, 'di ba? Parang nasa castle ka. Alam mo yung mga bahay ng mga king and queens. Ayan. And isa sa mga na-discover ko mga kapatid about Belgium ay ang mga rulers dito, they are also called as king and queens. And according sa mga nabasa-basa ko about Belgium, ang tunay niyang name is the Kingdom of Belgium, but normally they call it Belgium. Yes. Ang isa sa pinaka well-known niya na city or ang sentro ng Belgium ay ang Brussels. But for today's video, dito lang muna tayo sa Antwerp. So, ayan na yung kanyang labas. Hinahanap ko kung saan yung ating meeting place in the making. Yes. Makikipag-meet po kasi tayo. So, habang inaantay ko po sila kasi ako po yung nauna sa meeting place namin, umiikot-ikot muna ako sa kapaligiran. Yes. So, ito, sisilipin natin kaunti yung kanilang tulad kay Tuta, no? zoo. And gusto sana namin pumasok kaya lang napakamahal ng kanilang entrance fee. It's like 33 euro per head. Ayan. So, nag-decide na lang kami na hindi na kami tutuloy dyan kasi parang out of budget yung 33 euro. Hindi na paghandaan yung presyo na yun. So, nag-video na lang ako sa labasan niya. Pero, sabi naman ng mga karamihan, sulit naman daw yung loob kasi hindi lang
pangbata, pwede rin sa Children. mga matatanda. Ayan. So, ang dami-daming mga estudyante at mga bata dyan na na pumapasok. Ayan. So, yan lang yung kanyang outer part or entrance part ng Antwerpen, Zoo Antwerpen. So, ito naman po na building na ito, nandun na kami mismo sa pinaka-sentro ng turista nila. Ito ay yung tinatawag nila na parang the library yata. Ang mga flag nandyan lahat ang mga flags ng mga country na nakasanib puwersa or members of the European Union. Trivia, di ba? Yan po yung isang trivia. So, hinahanap ko yung flag ng Philippines. Pero sad to say, hindi ko siya nahanap. But anyways, ang ganda-ganda po. Ayan, lahat ng flag na kaalyado ng European Union ay nandyan po sila. Yes. Malapit lang po ito sa church. Ayun po yung tip ng church. Ayun, kung nakikita nyo po yung may something circle na gold doon, yun po yung pinaka-tip ng church dito. The Cathedral. Antwerpen Cathedral. Yan. So, dito yung isang side ng building kung saan nakita nyo yung una. Ayan po yung side part niya. So, on this time na pupunta kami parte sa, ayan po yung kabuuan niya kasi pupunta kami konti doon sa may daungan ng mga barko kasi doon makikita yung sinasabi nilang Antwerpen Palace. Yes. Pero while going there, chine-check muna namin yung kapaligiran kung ano yung magagandang mga scenario. Pero nakapagtataka talaga, one of the most na na-notice ko dito, napaka-open ng Belgium. It's just like makikita mo maraming nationalities ang makikita mo all over the world. May mga Asians, of course. Ayan. Ayun po yung tip na, ayun po yung cathedral. So, malapit na po tayo sa castle. Ayan. Tatawid po tayo ng kalsada. Ayan. Minumuni-muni ko yung mga nakaraan. Ang ganda-ganda talaga. Napaka-peaceful din na place. Napaka-respeto ng mga tao. And mafe-feel mo na, I'm home. Hi! I feel like I'm home. Diba? Parang pwedeng maging home, new home. Aba, kayo nang bahala kung anong gusto nyong marinig or malaman. Basta the clue is new home. Diba? So, ayan. Konti lang ang tao ngayon. Kasi nung pumunta kami dyan, it's the Belgium National Day nila. So, normally, ang mga tao ay nasa center ng Belgium, which is nasa Brussels. So, ito, knowing pala mga kapatid, ang Belgium pala ay known sa kanilang various kinds of beer. Ayan. So, kilala rin sila dyan. Pero, hindi, sa ibang part ng Belgium natin makikita or madidiscover yung kanilang factory, yung brewery. Brewery! Ang lalim na words. Isa rito sa only in Belgium daw ito. Philips Biscuits. Yes, made in Antwerpen. Kasi yung name ng kanilang king ay si King Philip. Yes. So, yan yung kanilang castle. Ayan. Ang castle na ito ay makikita nyo po yung original niya sa mismong Brussels City where nabagyan ako ng chance na masilip ito. Thank you for watching. Bye!